Hi and welcome to MedSams channel. So ngayon, magsosolve na naman po tayo ng derivative. So ito, differentiate the function y is equals to sin x. Okay, so ikunin natin ang derivative ng y is equals to sin x. So ang first step po natin is mag-add tayo ng change in x sa x tapos change in y sa y. Okay, so nagiging okay. So yung second, yung y ilipat natin sa kabila para ma-substitute natin ito. So nagiging minus y. Substitute natin ang y natin is sin x. Yan. So, ngayon, tingnan natin kung mag-divide tayo, change in x pareho, tapos limit natin as change in x approaches to 0, parang hindi pa, no? Wala. Parang hindi tayo makakuha kasi magiging sin x over change in x. Wala, undefined kasi change in x approaches to 0, parang undefined pa. Hindi natin pa masasolve. So, maganda, gamitan natin to ng identities. Di ba meron tayong identities na sin theta plus beta equals to sin theta cosine beta plus cosine theta sin beta. Ganyan. So, gamitan natin to ng identities, trigonometric identities. Na-derive natin lahat ng trigonometric identities, so ililink ko na lang po sa description yung pag-derive natin ng mga trigonometric identities. Okay. So, nagamit natin yung trigonometric identities nito. Okay. Sin x, cosine change in x, plus cosine x, sin change in x. Ngayon, ang kailangan, dapat maalis ko tong, kung pwede, maalis ko tong sin change in x. O kaya, yung cosine change in x kasi walang problema. Kasi as change in x approaches to 0, cosine 1 lang man. Pero ang problema kasi, ito. Pag mag-divide ako ng change in x, so parang magiging undefined. Lalo na itong sin x. So, dapat maalis natin itong sin x. Itong mga sin x. Okay. So, eto, pwede ko ito i-factor out. Ito, kasi ang kukuha ko sa identities na cosine, meron tayong identities na cosine 2 theta is equals to 1 minus 2 sine squared theta. Diba? Meron tayong identities na to. So, ilipat ko to sa kabila. Naging 2 sine squared theta equals to 1 minus cosine 2 theta. Dapat makakuha ako ito, yung 2 sine squared theta. So, ito nagiging ito, pwede natin ito i-factor out yung sin x. So, negative sin x. So, naging 1 minus cosine change in x. Ito, i-rewrite lang natin.
Okay? Tingnan natin. Ito ay multiply ko doon, so negative sin x. Ito ay multiply ko doon, so naging positive sin x cosine change in x. Okay. So, pwede to. So, ngayon, pwede ko ito i-substitute, pero ang kaibahan is dapat 2 theta na ito change in x lang man. So, pero pwede natin gawin ng paraan. Let's say, pwede ko itong gawing theta, 2 theta equals to change in x. So, naging ang theta is equals to 1/2 change in x. Kaya change in x over 2. So, therefore, ito, nagiging 2 sine squared 1 change in x over 2. Ito din. So, 1 minus cosine. So, 2. So, change in x na lang. Ganyan. Kasi 2 man to. So, 2 times 1/2. So, 1 yun. Change in x na lang. Pag-substitute natin yung theta. Substitute natin doon. So, change in x na lang matitira. Kasi 2 times 1/2 is 1. Okay? So, pwede na natin i-substitute ito doon. So, nagiging change in y equals to negative sin x. So, ito naging 2 sine squared. Lagay natin sa bracket. 2 sine squared change in x over 2. Plus, ito i-rewrite lang natin. Ganyan. So, ngayon, tingnan natin kung mag-divide tayo ng change in x. Tingnan natin kung mawala itong mga sin x. Okay? So, change in y. Divide tayo both side by change in x. Negative 2 sin x sin squared change in x over 2 divided by change in x. Ito din. So, divided by change in x. Yan. Tapos, ito, yung 2, pwede natin ito ilagay dito sa baba. 'Di ba? Para magiging over 2. Ito. Tama, no? So, parang ganito. Change in y. Negative sin x sin squared change in x over 2 plus, so naging change in x over 2. So ito, pag same lang ang kalalabasan, so reciprocal nito, pag mag-multiply papunta dito, so nagiging 2 lang din doon. So ito, equal lang din dito. So, kaya ko siya ginawa ganon para makukuha ako pag mag-limit as change in x approaches to 0 ako, ito, nagiging 1 na pag separate ko itong sin squared. Ipakita ko, ayusin ko muna ito. Sulat ko, i-rewrite ko lang ito.
Erase na natin to. So, i-separate ko ito. So, nagiging change in y. So, negative sin x, sin change in x over 2. Okay. Tapos, ito. Sin change in x over 2 divided by change in x over 2. So, ito, pwede ko to i-separate. So, nagiging cosine x, pati sin change in x over change in x. Yan. So, paggagamitan ko ng limits as change in x approaches to 0, so, ito, naging 0 lang. Ito, 1. Diba? Kasi pareho na yung ito, pati yung denominator. So, 1 ito. So, times 0. So, 0 pa rin ito. So, ito, ang cosine x, wala. Pero ito, sa sin change in x over change in x, ay 1 ito, pag change in x approaches to 0. Okay? So, ang sagot ay cosine x. So, gamitan natin ng limit as change in x approaches to 0 ng change in y over change in x. Yan. So, ang answer ay, ito, dy over dx. So, ito, nagiging, wala ito, equal dito, wala. Alisin natin itong equal sign. Kanya lang dapat yan. So, ito nagiging negative sin x times 0 kasi change in x over 0 man. Ito, kasi change in x approaches 0. So, 0 divided by 2. Hindi tayo makakuha ng undefined. So, sin 0 is 0. Ito na. So, ito naman, ang sin change in x over 2, pati change in x over 2 ay 1 yan. Plus, cosine x, ito ay 1. So, therefore, ang sagot ay cosine x. So, ang derivative ng sin x is cosine x. Okay? So, meron po tayo mga formula ng derivative, like ang derivative ng cosine is negative sin x, o kaya ang derivative ng mga tangent, o kaya mga cosine, mga cotangent. So, ang pagkuha po sa kanila ng mga formula na yun ay, ito po, ginamitan po natin ng derivative. Ganito po. So, like ito, pwede natin itong gawing formula. Ang formula ng sin x, ang derivative ng sin x is cosine x. Okay? So, yun po. Another example. So, another example. Find the derivative of u is equals to square root of 2t plus 1. Okay? So, dito, ang independent variable natin is t. Ang dependent variable natin is u. Okay? So, same lang din.
mag-add tayo ng change t sa t, pati change u sa u. So, nagiging u plus change in u two times t plus change of t plus 1. Yan. So, next, ilipat natin yung u sa kabila. Tapos, isubstitute natin itong square root of 2t plus 1. So, sa pag-solve ng derivative, wag muna kayo magmadali na mag-multiply like ito. Multiply natin dun sa loob. Ganyan. Ang purpose po kasi na para makita natin kung ano yung mga pwede natin i-simplify, yung mga ganon. So, kahit hindi nyo po ito i-multiply diretso sa loob. So, ang u natin is ito. 2t plus 1. Okay. So, ngayon, parang wala tayong ma-simplify, di ba? So, ang pinaka-the best way para makagkaroon tayo, kasi radicals man to, di ba? Mag-multiply tayo ng conjugate nito. Okay? So, nagiging change in u So, divided by, palitan lang natin yung sign kasi ganun yung conjugate. Yan. So, ang purpose po ng conjugate is para malabas natin ito sa loob ng square root. Okay? So, nagiging ito ay multiply na natin doon. So, ang mangyayari, lalabas lang siya sa square root. Okay, so nagiging
So, plus plus 1. Okay. So, ngayon, tingnan natin kung anong pwede nating simplify. Ito, pag ilabas natin sa square root, ay sa parenthesis. So, naging 2t minus 2t, 0. So, 1 minus 1. So, okay. So, ang matitira na lang is 2 change of t. Yan. Okay. So, ngayon, pwede na siguro tayo divide ng change in t both side. So, ito nagiging change in u divided by change in t. So, ito, mag-divide tayo ng change in t. So, nagiging 2 na lang. Kasi, change in t divided by change in t. So, 2 na lang. Okay. So, ngayon, pwede na tayo gumamit ng limits, di ba? So, dito natin ilagay. So, gamitan natin ng limits both side. Change in u, change in t, as change in t approaches to 0. So, square root of okay. So, pag i-plug in natin yung 0, so ito nagiging 0, ito na lang may yung change in t. So, nagiging sagot ay 2 over, ito dy over dx na. Hindi pala. du over dt, derivative of u with respect to t. So, ito naging square root of 2t plus 1 na lang. Ito kasi 0 man. I-plug in naman natin yung
0 dito kasi as change in t approaches to 0. So, dito. So, 2 times 0, 0 lang. So, 2t, multiply natin, plus 1. Yan. So, meron pa tayong square root of 2t plus 1. So, pwede natin ito i-add. So, magiging 2. So, 2 divided by 2, 1. So, ang sagot ay 1 over square root of 2t plus 1. Yan. So, yan po yung pag-solve ng derivative ng square root of 2t plus 1. Okay? So, yun lang po. Tandaan nyo lang po ang step sa pag-solve ng derivative. First, mag-add tayo. Like example ito, mag-add tayo ng change in t sa t, change in u sa u. Tapos, ilipat natin yung u sa kabila para ma-substitute natin ito. Ngayon, kailangan mag-simplify tayo. Pag i-simplify natin yung mga functions natin para hindi tayo makakuha ng undefined pag maggamitan natin ng limit as change in t approaches to 0. So, bakit natin to kailangan gamitan ng limit as change in t approaches to 0? Para makakuha tayo ng derivative o yung slope ng function natin. Ito. Okay, so ito, derivative. Okay, so yun lang po. Bye now.